With that being said, nais ko po na maituon ang ating pansin dito sa famine. Usually in the Old Testament, bago po natin himayin po ito, in the Old Testament, bakit nga po ba nagkakaroon po ng tinatawag na famine o taggutom? Kasi when you come to think about it, ang nais po talaga ng Diyos ay pagpalain ang mundo. Pagpalain ang kanyang mamamayan. Nais po niya na sila po ay alagaan, hindi niya sila pababayaan. Yan ang mga pangako ng Diyos eh. Only kung hindi titiwalag ang kanyang mamamayan sa kanyang kasunduan. So, magbibigay po ng mga ilang halimbawa mula sa lumang tipan upang makuha ho natin kung bakit ganito ang parusa ng Diyos sa mga tao. Buksan po natin dito sa aklat ng Leviticus chapter 26. Leviticus chapter 26. At dito ho natin makikita that it is all related to covenant. Leviticus 26, and let us begin here in verse 23. Tingnan niyo po ang nakalagay dito. Leviticus 26 verse 23. Ang sabi po ng Biblia, kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin na susuway sa akin, ako na ang makalaban ninyo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa iyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa iyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng iyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito, mapipilitan kayo sumuko sa iyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain. Kaya iisang kalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae at iyon ay paghahati-hatiin pa ninyo. Makakain nga kayo pero hindi kayo mabubusog. Verse 27. At kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pang susuway sa akin, magagalit na ako sa inyo at kakalabanin ko kayo at parurusahan ko kayo ng 7 beses. Gugutumin ko kayo at mapipilitan kayong kumain ng sarili ninyong anak. Now, here's the question. Ano po ang nagiging rason kung bakit po nagpapadala ang Diyos ng famine? Hindi natin pwede pagbintangan po dito si Satanas. Hindi rin po natin pwede sabihin that kumikilos po ang mga demonyo outside of the sovereignty of God. Mismo ang Diyos ang nagsabi, darating ang oras ng taggutom kapag kayo'y hindi nakinig sa aking kasunduan. Pero ang mabigat ho dito, sinabi mismo na Diyos, may darating po na oras at araw na sobra kayong magugutom, nakakainin na ninyo ang iyong mga anak. And the question might be, natupad po ba yon? Nangyari po ba yon? Basahin po natin dito sa Lamentations chapter 4. Panaghoy. Lamentations chapter 4. At simulan po natin dito sa talata 9. Lamentations chapter 4 verse 9 to 10. Lamentations chapter 4 verse 9 to 10. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Di hamak na mas mabuti pa ang mga namatay sa digmaan kaysa sa mga namatay sa gutom na unti-unting namatay dahil sa walang makain. Verse 10. At dahil sa kapahamakang ito na nangyari sa aking mga kababayan, ang mga mapagmahal na ina ay napilitang iluto ang sarili nilang mga anak para kainin dahil sa labis na gutom. Now, ano po ang nangyari ho dito sa aklat ng Panaghoy? Well, nag-prophesy po si Jeremiah in the book of Jeremiah that kapag hindi ho nagsisi ang mga Israelita, lulusubin po sila ng mga taga-Babylonia. Nangyari ho yun. Ngayon, nung dumating po ang aklat ng Panaghoy, ito po yung tinatawag na funeral lament or dirge na kung tawagin isang awit patungkol po sa funeral or funerary death and etc. Ang nangyari ho dito is that nung pumasok po ang mga taga-Babylonia, they were completely devastated na halos lahat po sa kanila ay namatay to the point
dahil po marami sa kanila ang namatay at sila po ay naghirap, wala na ho sila makain. So sabi po dito sa talatan Gs na pilitan ang mga mapagmahal na ina na lutuin ang kanilang mga sariling anak. Well, this was hundreds of years after nagsabi po ang Panginoon in Leviticus, kapag hindi kayo nakinig sa akin, pati ang mga anak ninyo, kakainin ninyo. God is a covenant keeper, but He's also a covenant judge. Nang ibig sabihin, hindi porket nakalipas sa mga ilang taon, hindi niya gagawin ang kanyang mga sinabi bilang babala. Pero dahil nga po sa katigasan po ng ulo ng mga tao, in the time of Jeremiah, whatever took place in Leviticus, ay nangyari po dito in Lamentation. Bukod pa ho dito, when you turn with me in Ezekiel chapter 4, Ezekiel chapter 4, let's look at several more passages that deal with famine. Ezekiel chapter 4, at simulan po natin dito sa talatang 12. Ezekiel chapter 4, verse 12. Tignan niyo po sinasabi dito. Lutuin mo ang tinapay bawat araw habang nanonood ang mga tao. Lutuin mo ito tulad ng pagluluto ng tinapay na gawa sa sebada. Gamitin mong panggatong ang tuyong dumi ng tao at pagkatapos ay kainin mo ang tinapay, sapagkat iyan ang mangyayari sa mga mamamayan ng Israel. Kakain sila ng mga pagkain itinuturing na marumi sa mga lugar na pagdadahal ko sa kanila bilang mga bihag. Pagkatapos ay sinabi ko, O Panginoon Diyos, huwag niyo po ako utusan na gumawa ng ganyan. Alam ninyong hindi ko kailanman dinumihan ang sarili ko mula panong bata hanggang ngayon. Hindi po ako kumain ng anumang hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop at hindi rin po ako kumain ng anumang hayop na itinuring na marumi. Let's pause here. Meron po ba ito kahawig sa Bagong Tipan? Si Pedro. May kahawig. Well, let's continue reading verse 15. Sumagot ang Panginoon, kung ganoon, dumi na lang ng baka ang gawin mong panggatong sa halip na dumi ng tao. Sinabi pa ng Panginoon, anak ng tao, babawasan ko ang pagkain sa Jerusalem. Kaya tatakalin ng mga taga-Jerusalem ang pagkain nila at inumin. Mababalisa at magdadalmhati sila. At dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, magtitiginan sila sa sindak at unti-unti silang mamamatay dahil sa kanilang mga kasalanan. So hindi nagpapadala ang Diyos ng famine na walang kinalaman mga kapatid sa paglabag sa kanyang kasunduan. And that is exactly what we see in chapter 6, verse 5 and 6. The question is, bakit magpapadala ang Diyos ng famine bilang yung ikatlong parusa po niya in the seven seals? And we can say that in the Old Testament, dumating po ang taggutom sa mga Israelita, so there was a limited and specific group. Pero yung binabanggit po sa Revelation, hindi po ito lamang sa mga Israelita, kundi sa buong mundo. Dahil ang buong mundo ayaw nila pakinggan ang Ebanghelyo. Ang buong mundo ayaw nila tanggapin si Kristo. Whereas in the Old Testament, limitado lang po ang pagparusa ng Diyos sa kanila in the given geographical context. But here in Revelation, dahil nasa ilalim na po tayo na bagong kasunduan, the gospel is to be given worldwide. And what happens when the world rejects the gospel? What you have here are four horsemen. In the book of Zechariah, in your own time, kapag binasa po ninyo, ang Revelation 4:7 ay kahawig po ng Zechariah chapter 6. At dito po natin makikita that sa apat na buhay na nilalang na binabanggit po dito, meron po sila kinalaman sa universal judgment. And what do you mean by universal judgment? Kung sa Zechariah, ipinadala ng Diyos ang apat na nangangabayo in the north, south, east, and west, signifying universal judgment, yan din ang nangyayari po dito in chapter 4. He is sending them out
one in the north, one in the south, one in the east, one in the west, signifying that this is not only judgment sa Asia Minor. Hindi lang po ito judgment sa Israel, but it is a worldwide judgment. Kaya kung mapapansin po natin, are nations fighting against nations? Are people at war with each other? Nagkakaroon po ba ng patayan sa buong mundo? It's because the seals of God have been opened. So kapag nire-reject po ng tao ang ebanghelyo, ito ang kinalabasan po niyan. Kaya marami nga po diskusyon kailan po mangyayari yung mga bagay na yan? Nagsimula po mangyari ho yan nung muling nabuhay si Kristo, umakyat sa langit at nagiba po ang templo in the year 70 AD. Hanggang sa ating kasalukuyan, nangyayari pa rin ho ito. At kailan ho siya matatapos? Hindi matatapos yung mga bagay na ito hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoon. So with that being said, if you turn your Bibles again in Revelation chapter 6, himay-himayin po natin mga kapatid, yung mga teksto na nabanggit po dito. Now that we've seen the Old Testament background, it's going to give us a better understanding of what we have or about what we're about to read in a bit. Sabi po dito sa talatang 5, at nakita ko ang isang itim na kabayo. Ang nakasakay ay may hawak na timbangan. Now, kapag ang salitang timbangan ay nabanggit po sa Biblia, or even sa ating modernong pakikinig dun sa salitang timbangan, what usually comes to mind? You're weighing something. You're weighing something. Now the question is, what is going to be weighed here? Yun ang tanong. Verse 6. May narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang at sinabi sa nakasakay sa kabayo, itaas mo ang presyo ng pagkain, ang presyo ng 1 kilo ng hari ng trigo ay dapat isang araw na sahod, at ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng hari ng sebada. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. So there's a lot of things that we can pick up here, pero unahin po natin yung binanggit po dito in verse 6a. And that is, may narinig akong parang boses. Now, what does that mean? It means that kapag sinabi po o ginamit yung salitang parang, it is to be understood that it is not to be interpreted as something that is. But rather, meron pong nais po i-describe si John sa kanyang mga narinig. Now, in the Bible, lalo na po in Revelation, yung salitang parang ay madalas na ginagamit. Halimbawa, may 4 na buhay na nilalang. Ang mukha po ng isa ay parang leon. Ang sumunod ay parang ox. Yung ikatlo ay parang tao. Pero it doesn't mean that kapag sinabi leon, ox o tao, ox talaga, leon talaga, o tao talaga. But we need to understand the word parang. Dito, hindi mukha ang binabanggit na parang Nakatutok yung salitang parang doon sa salitang boses. Now, this has troubled me in the sense of interpretation dahil bakit kailangan sabihin po ni Juan na parang boses ang napakinggan po niya o yung narinig po niya. At hindi lang po yun mga kapatid, in our Tagalog translation, there are some things that we need to understand here. Saan nanggaling yung boses? Well, in our Tagalog translation, sabi po dito, may narinig akong parang tinig mula sa 4 na buhay na nilalang. So, according po sa ASND, saan po nanggaling yung boses? Sa 4 na nilalang.
Pagdating po sa NIV, ano po nakalagay if we read the English? Sabi po, then I heard what sounded like a voice among the four living creatures. Dito, among the living creatures. Subalit, sa tekstong Griego, ang nakalagay po dito is in the middle of the four creatures. So you see the nuances po dito. ASND sa apat na nilalang, nang ibig sabihin, saan po nagmula ang boses na ito? Sa apat. NIV, it doesn't say among, or it doesn't say middle, but it says among. Pero doon sa original, wala yung salitang among, hindi rin nakatutok sa apat, kundi in the middle of the living creatures. So ito'y nagpapahiwatig po that yung boses ay hindi nanggaling sa apat, but rather separate. At ang tanong ho dito, saan o sino ang nasa sentro ng trono? Let's go to chapter 5 of Revelation. Chapter 5 verse 6. Let's go to chapter 5 verse 6. Sabi ho dito, pagkatapos, nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang. Merong itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na isinugo sa lahat ng lugar sa mundo. In English, then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne. And that correlates sa original. Because there's only been one person in the heavenly scene na binabanggit po in Revelation na nakaupo o nakatayo sa sentro ng trono. Si Jesus po yun. Ngayon, kung sinasabi po ng original that yung boses po at yung boses po nito ang nag-utos sa itim na kabayo na gawin yung dapat ang gawin, ay nagmula po sa gitna, then nangangahulugan po, if this is correct, that since Jesus in chapter 5 ay nasa sentro ng trono, at ang boses na parang, o yung narinig po niya na parang boses, ay nagmula din po sa gitna, nangangahulugan yung utos po na yun ay hindi nanggaling sa apat na nilalang, but from Christ Himself. And if that is correct, mga kapatid, this goes to show us that si Kristo ay hindi lang po mabuting Diyos, pero siya din po ay Diyos na hukom. He is also a God of righteousness and justice, and He is willing to judge evildoers on the earth. Pero the question might be, mga kapatid, now that we understand this part, anong ibig sabihin in your English translation, yung salitang denarii? If you look at that word denarii, makikita ho natin that ito ang sweldo ng isang tao sa isang araw. Ito yung sahod ng isang tao sa isang araw. For us, mga kapatid, we go by a bi-weekly system. O sa iba, weekly system. Sa kanila, ang sahod po ng tao noon was not bi-weekly. It wasn't even weekly, but it was daily. Now, sabi po ng Biblia dito sa talatang 6, itaas mo ang presyo ng pagkain. Ang presyo ng 1 kilo ng hari ng trigo ay dapat 1 araw na sahod. Now, kapag sinabi po 1 kilo, this is to be understood perhaps in our modern day as 1 liter. 1 liter, okay? Ngayon, this 1 liter, mga kapatid, is the price ng 1 denarii. Bukod pa ho dito, this is very, very expensive kung itataas po ng Diyos ang presyo ng pagkain as form of judgment. Dahil bago pa ho dumating yung parusa po ng Diyos,
when he starts placing this judgment, tataas po yung presyo to the point of being 5 times to 16 times higher than average. Sa ating kasalukuyan, we would call this inflation. Inflation. Moreover, 1 denarii, 1 liter of wheat ay sapat lang po sa isang tao. A day. Sapat lang po ito sa isang tao sa isang araw. Not for a week, not for 3 days, not even 4 days, not even 2 days, but 1 day. Pero may problema. What if kung yung tao ay may pamilya? Kulang na kulang. So sabi ho dito, ganoon din ang presyo ng 3 kilo ng harinang cebada, barley. Now, ang barley, mga kapatid, ay ginagamit po to prepare cheap bread. Okay? Cheap bread po yun. Now, this 3 kilos or 3 liters, sabihin po natin, of barley is only good for 3 days. It's only good for 3 days. And why is that important to learn? Dahil habang tumataas po ang presyo, at yan lang po ang sinasahod po ng tao, at hindi pa sapat ang kanyang sweldo, talagang marami ang mamamatay sa gutom. Pero may nababanggit din po dito, mga kapatid eh. There are pairs na binabanggit. 1 and 2, wheat and barley. Yan ang titirahin ko. Pero ang hindi ko titirahin is 1 and 2, oil and wine. Yun ang nabanggit ho dito eh. Pero huwag itaas ang presyo ng langis at alak. Now, bakit po very specific ang ating Panginoon na huwag po damayin ang olive oil and as well yung tinatawag na alak? Because in the first century, lalo na po pagdating po sa export, in the ancient times, ang ginagawa po nila, they exported olive oil and wine sa mga ibang lugar. Bakit po? Because this equals money. Yan po ang naging focus po ng mga tao nung unang taon. They would propagate and they would export olive oil and wine. To create olive oil, nanggagaling po ito sa olive trees. And the reason why it's so expensive dahil olive trees take 17 years to make. Kaya mahal. At dahil po naging sentro po ng kanilang business, olive oil and wine, hindi na po nila pinansin ang grain and barley. Nang ibig sabihin, may kakayahan po sila na gumawa ng sariling grain and barley, pero hindi sila makakita or kumikita rather doon sa business na yon. Kaya natoon po ang kanilang pansin sa olive oil and wine. So what does that have to do with these guys? Well, here's the danger. Dahil po ang Asia Minor ay nakasentro po sa paggawa ng olive oil and wine at wala na po gumagawa ng bread or grain and barley, napipilitan yung mga tao na bumili sa labas, sa Egypt or the Black Sea. At kapag bumili ka sa labas, ang presyo ay mataas din. So imagine ko ang sinasweldo mo lang is 1 day's worth of wage, tapos ang presyo sa labas ay mas higit pa ho doon for one person. Hindi mo pa sinasabi yung pamilya mo dito. What is going to happen? Famine. Marami ang magugutom. Kaya tingnan niyo po yung sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 24. Matthew chapter 24. Mateo 24, simulan po natin dito sa talatang 7. Tignan niyo po Matthew 24 verse 7. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang
lugar. So dito, napakalino mga kapatid, that bago pa ho dumating yung pagbukas po ni Kristo sa mga selyong ito, He already prophesied about it in Matthew 24. Pero ano po yung magiging starting point po niyan? Kapag nagiba na ang templo, magkakaroon ng matinding taggutom sa iba't ibang lugar. E nakita na nga ho natin kanina, binuksan po ng Diyos ang ikatong selyo. Now, in the book of Revelation, that we must start here, how does that look like kapag dumating po yung matinding famine? Just in the book of Revelation lang. Well, this would give account sa mga nabanggit po dito, kagaya po in Revelation 2, kung ating po babasahin. Let's read Revelation chapter 2, beginning at verse 8. Revelation 2, verse 8 hanggang 9. Revelation 2, verse 8 and 9. Sabi ho dito, isulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Smyrna. Ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat na namatay ngunit muling nabuhay. Alam ko ang iyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Now, yung binanggit po dito na salitang mahirap kayo, in the English, lalo na po sa original, it's a very strong word for not only being poor, but poverty. Poverty sa lahat ng bagay. Poverty po pagdating sa pera, sa sahod, at poverty din po pagdating sa pagkain. Could it be quite possible, mga kapatid, that the reason why sinabi po ng Panginoon, mahirap kayo, buot pa ho, sa hindi po sila nakikipag-compromise sa sanlibutan, kaya ho sila nahihirapan po at na maaari yung iba na walang po ng sweldo at nawala po ng trabaho is because of the judgment that God is bringing forth sa mga pagano. To which, maapektuhan talaga ang mga Kristiyano. Kapag binuhos ng Diyos ang kanyang galit sa mundo, pagdating sa 7 seals, huwag nating iisipin na hindi tayo maapektuhan. Maapektuhan ho tayo. Kapag ang bansa tumaas po ang presyo, damay din ang Kristiyano. Kapag ang mga sinasahod ho natin does not become an increase because of whatever's happening economically, huwag natin isipin na hindi damay mga Kristiyano doon. Damay po tayo to a certain extent. Subalit, ang pangako pa rin ng Diyos, even if you have much tribulation, hindi ko kayo pababayaan. The difference, however, is this. Ang parusa po ng Diyos affects two groups of people. Sa mga hindi mananampalataya, talagang madadamay sila to the fullest extent. Sa mga mananampalataya, maapektuhan ho tayo, pero hindi tayo pababayaan ng Panginoon. That's the difference. Kaya nga, di ba sabi po ni Pablo, sabi po niya sa Filipos 4, na natuto ako na maging kontento sa may pagkain o walang pagkain. Yan din ang sinabi po niya sa 2 Korinto. We are left, but we are put down, but not destroyed. We are brought down, but not forsaken. In other words, darating at darating po ang matinding pagsubok sa mga Kristiyano, pero hindi nangangahulugan na porket naapektuhan ho tayo, pinabayaan na tayo ng Diyos. Kailangan maganap yung mga bagay na ito para patibayin ang ating pananampalataya. Para mapatunayan ng ating pananampalataya sa Kanya ay tunay. Kaya nga minsan, naiisip natin, ano ba itong bansang ito? Bakit ganito? Taasan ng presyo, taasan nito, taasan ng ganyan. Is because kalooban ito ng Diyos. Now, from a human perspective, kung hindi natin i-ground ang ating sarili sa salita ng Diyos from a human perspective, kaya nagtataasan ng mga presyo dahil mga corrupt o hindi marurunong ang mga namumuno sa ating pamahalaan. Yun ang maaari sasabihin natin. But behind the scenes, from a divine perspective, pinahintulutan ito mangyari ng Diyos. So hindi natin pwede pagbintangan in its whole extent na ito ang gumawa dahil dito, kasalanan ito, kasalanan yan.
To some extent, may kasalanan po sila. Pero hindi pa rin nila magagawa yung gusto nilang gawin kung hindi sila pinintulutan ng Diyos. So for the Christian, mga kapatid, ang sabi po dito, the food supply will be short. Not only will it be short, pero the price will increase. That's not a win-win. Kulang na nga po yung supply, mahal pa. Mababa na nga yung sahod, nagtataasan pa yung presyo ng pagkain. It is God's judgment on wicked people. Now, in the book of Revelation, bukod po ho dito sa church, ano po ang papel ng halimaw? Well, let's read Revelation 13. Let's read Revelation 13. Simulan po natin dito sa talatang 16. Revelation 13 verse 16 to 17. Revelation 13 verse 16 to 17. Tignan niyo po ang nakalagay dito, mga kapatid. Pinilit ng pangalawang halimaw ang lahat ng tao, dakila o hindi, mayaman o mahirap, alipin o malaya, na magpatatak sa kanilang kamay o sa noo. At ang sino mang ayaw magpatatak ng pangalan o numero ng unang halimaw ay hindi maaring bumili o magbenta. Posible po ba na gamitin ng halimaw ang famine that is occurring as judgment as a way to bring people to compromise? Well, ayon po sa teksto, posible. Mababa ang sahod mo, mataas ang bilihin, sambahin mo ako at ako ang bahala sa iyo. Do you see how that works? Ganyan na ganyan din ang tukso ni Satanas kay Jesus. Nagugutom ka? Gawin mo ang batong ito into bread. So hindi nag-work. So ang sabi po ni Satanas, fine. Dadaling kita sa langit, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kaharian dito sa mundo. Only if you will serve me, then I will give you these things. In other words, God's judgment has multiple effects. In one aspect, magpapadala po ang Diyos ng parusa sa mga hindi mananampalataya para parusahan po sila sa kanilang kasalanan. Pero ito po ay subok din sa mga mananampalataya kung sila'y magtitiwala sa Diyos o gagawa ng ibang paraan even at the expense of compromise. So dito sa Revelation 13, you want to buy? Nahirapan ba kayo? Nagugutom ba kayo? Sambahin mo lang ako. That is God's judgment. So here we see, mga kapatid, that the reason why kailangan po sabihin ni Kristo na ito po ang mangyayari in our time, mula po in 70 AD hanggang sa ating kasalukuyan, is so that Christians are not alarmed. Sinasabi niya po ito hindi bilang babala sa mga Kristiyano, but a heads up, maging handa kayo. Ito ang mangyayari. Do not be alarmed. Nakakatakot man kung wala ka kay Kristo. Pero kayo, mga anak ko, hindi ko kayo pababayaan. Kahit tumaas yan, walang problema dahil ako ang may hawak ng buong mundo. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Pero hindi nangako ang Panginoon that kapag dumating ang taggutom bilang parusa ho niya, na may mga Kristiyano na hindi mamamatay. Never nangako ang Diyos sa ganyan. At kung sinabi man po ng Panginoon na hindi niya pababayaan ang mga ito, maaari, ang tinutukoy din po dito bilang second reference is, yung kanilang pananampalataya at kaluluwa ay iningatan niya hanggang kamatayan. Kasi sinasabi din nga po in the 7 churches, maging tapat ka sa akin hanggang kamatayan. Well, nangangahulugan that hindi lahat ng Kristiyano is going to survive physically. Pero ang kanilang end is going to be the same dahil makasama nila ang Panginoon. So ilagay ho natin ang ating mga isip, mga kapatid, in this illustration.
What if dumating nga ho yun sa atin? Kaya maraming tao na nagsasabi, hindi pa dumarating ang matinding kapigatian dahil hindi pa natin nararanasan severely the way that others are. But we are living in the Great Tribulation. Hindi man sa konteksto ng taggutom, kundi kamatayan, patayan, conquest, corruption, ang pagpapalaganap po ng maling aral. We're in the Great Tribulation, but we haven't experienced that wrath yet on this side. So when you look at world history, at nakita ho natin kung sino ang nilagay po ng Panginoon as Prime Minister, we should rejoice. Hindi man ho tayo sang-ayon sa paniniwala o pamaraan ng iba, ng mga ibang politicians, but we should rejoice in God dahil natutupad ang kanyang kalooban. Kung magtataasan man ang sweldo o magtataasan man ang presyo, yes, talagang darating ho sa atin ang pag-aalala. But this is why we need to learn this. Panginoon, walang pwede mangyari sa mundong ito na hindi mauuwi sa kabutihan at hindi magbibigay ng kalahatian sa iyong pangalan. You have promised me, Lord, that you will never leave me nor forsake me. Sinabi ng iyong lingkod na si Haring David, I was once young, but now I am old. But I've never seen the righteous forsaken or beg for bread. So if that is the case, mga kapatid, we should not be alarmed at the crisis. What happens kung ang tubig ay naging $10 na? Per bottle. What happens kung ang pork naging $80 na? Not the value pack, yung ganyan lang. What's going to happen? Tapos nagtataasan pa ang mortgage, nagtataasan pa ang auto pack, nagtataasan pa lahat. What's going to happen? Pastor, hindi mo na ako makocommit sa Panginoon dahil magtatatlong trabaho muna ako. No, you don't get it. God is testing you to see if you will trust Him even if these things happen. But what about my family? Dito po pasok ang katuruan ni Kristo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Let tomorrow worry about tomorrow. In other words, tomorrow is not your problem. That's God's job. God is the one that holds our tomorrows. Kaya nga, di ba nangako ang Panginoon sa atin, mga kapatid? Mas mahalaga ka pa kaysa sa mga kalapati? Are you not mas valuable kaysa sa mga halaman? Do not worry about tomorrow. You are to expect na mangyayari yan dahil we are in that last days na binabanggit po sa Biblia. But notice that kung nangyayari na nga ho ito, and the third seal has already been opened, nangangahulugan, malapit na talaga bumalik ang Panginoon. So we should not be afraid. Huwag natin pangunahan ang ating Panginoon. We need to be prepared. Magpakumbaba ho tayo sa Diyos, Lord. You know my family's needs. You know my needs. But I don't want to compromise my faith. Lord, you are not only the provider of salvation, but you are the God of common grace. Provide for your people. And the Lord will. Nabalikan po natin yung nabanggit ko ho sa inyo kanina. Kung may mga Kristiyano na mamatay man dahil po sa gutom, does that mean na pabayaan na sila ng Diyos? Tignan niyo po yung sinasabi dito sa Revelation chapter 7. Napakaganda po nito, mga kapatid. Revelation chapter 7. Talatang 13. Napakaganda po nito. Revelation chapter 7, verse 13. Sabi po ng Biblia, tinanong ako ng isa sa 24 na namumuno, sino ang mga taong iyon na nakadabit ng puti? At saan sila nanggaling? Sumagot ako, hindi ko po alam. Kayo po ang nakaalam at sinabi niyo sa akin, sila ang mga dumaan sa matinding paghihirap, which means namatay sila. Lilinis at pinaputi nila ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng tupa. Nang ibig sabihin, hindi sila tumiwalag sa pananampalataya hanggang sa kamatayan. Verse 15,
Iyan ang dahilan kung bakit nasa harap sila ng trono ng Diyos. Naglilingkod sila sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo, at ang Diyos mismo na nakaupo sa Kanyang trono ang siyang kumakalinga sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw pa muli, at hindi na rin mabibilad sa init o mapapaso sa sinig ng araw. Bakit po? Sapagkat ang tupang nasa trono ang magiging pastol nila, at dadalhin sila sa mga bukal na nagbibigay buhay, at papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. In other words, mga kapatid, ano po yung nakita ho natin dito? Man shall not live by bread alone. They are living by the promise of God. Mamatay man kami through means of martyrdom, mamatay man kami through means of sickness or disease, o mamatay man po tayo because of famine, pagdating po natin sa presensya ng Diyos, sabi po ng Biblia, bilang pangako, hindi na sila magugutom. Hindi na sila mauuhaw. Why? Because they're in the presence of Christ. And that's the promise of God. On this side of life, totoo talaga yung sinabi ng Panginoon. Do not be afraid of what men can do to the body. Magugutom tayo? Magkakasakit ho tayo? Pero sabi nga po ng Biblia, we need to fear God, who has the power to destroy the soul. Eh yung mga kapatid ho natin na pinatay ho dito o namatay maaari dahil sa taggutom, ang sabi po ng Biblia, they became faithful to Christ till the end. Kanina ho binabasa ko yung isang komentaryo of Revelation by Craig Keener. At doon po sa isang seksyon ng kanyang komentaryo on Revelation, ang titulo po ng section po na yun is Contemporary Significance. At inilista po niya, country by country, halos lahat ng mga bansa, inilista niya po doon how famine has affected the world for many years, even in the present. Sabi po niya, famine has affected one part of the world to the point, ang patotoo po ng iba is that may isang babae, bata pa. Because famine hit them so hard, she was willing to sell her body para lang kumain. May mga iba naman, binebenta ang kanilang mga anak na babae for prostitution para lang may makain. And yet, here we are on this side, mapalad tayo. Tumaas man ang presyo, hindi pa rin tayo pinababayaan ng Diyos. We are still getting through the day. And until we start to learn to trust in God, hindi ho natin ma-appreciate kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Alam niyo po, sa isang aspeto, pinitulutan po ng Diyos ang famine o yung taasan po ng presyo sa pagkain to judge the wicked, but as I mentioned to you, to also test the saints. Bakit? Is because hanggat hindi na perfect ang ating pananampalataya o hindi dumalago ang ating tiwala sa Diyos, God will do these things so that we can depend more on Him. Kasi syempre kung mababa na presyo, maganda ang sahod, nasa'yo na ang lahat, depende ka pa rin ba sa Diyos? The answer is no. But God allows these things to happen, not to hurt you, but to strengthen your faith. So, as what the Bible says, mga kapatid, yan ang judgment ng Diyos. Maapektuhan din po ang iglesia. Pero ang kagandahan ho nito, hindi tayo pababayaan ng ating hari. He is still on the throne. He is sovereign. Everything that comes to pass in this world ay bahagi sa plano ng Diyos. Kaya wag ho tayong ma-alarm. Wag ho tayong mag-alala. Wag tayong matakot. Dahil may hawak po ng ating buhay at ang buong sinukob ay walang iba kundi si Kristo. Sapagkat siya ang nagbukas ng mga selyong ito. With that being said, mga kapatid, I pray and hope that sa ating pag-aaral po nitong gabi, that yes, there will be
kingdoms against kingdoms dahil po sa greed of power and conquering and conquest. At totoo, magkakaroon po ng digmaan and bloodshed. At totoo, kagaya po na ng pag-aralan ho natin, magkakaroon ng matinding taggutom or famine in the world. But at the end of the day, for the Christian, this is a heads up. Sa mga hindi Kristiyano o mga pagano, hindi mananampalataya, ito ay parusa po ng Diyos. So praise be to God, nilagay tayo ng Ama sa Kanyang anak, ang Panginoong Jesus.